Sa isang liblib na bayan ng Belarus na may 30 degrees Celsius nakaluhod ang isang binatang Asyano. Sa harap niya nakatayo ang isang dalagang hindi pa nakakita ng dayuhan sa buong buhay niya. Gamit ang perpektong wikang Ruso, sumigaw ang binata. Hindi na napigilan ng ina ang sarili at lumuha. Ano ba ang nangyayari rito? Bakit tumawid ng 80,500 kilometro ang isang binatilyong Pilipino upang mapunta sa kapatagan ng Siberia? At ano ba talaga ang hinahanap niya? Ngayon, makinig tayo sa kuwentong ito ng pag-ibig na lumampas sa mga hangganan. Ako si Milana Vasilyevna, 28 taong gulang, mula sa Minsk, Belarus. Nagtapos ako sa Belarusian State University Departamento ng Linguistika at kasalukuyan akong nagtatrabaho sa International Exchange Institute. Ang Belarus, kung saan ako ipinanganak at lumaki, ay isang landlocked na bansa sa silangang Europa na nasa pagitan ng Russia at Poland. Ang aming pamilya ay kabilang sa tipikal na kultura ng Slavic, isang konserbatibong tahanan. Ang aking ama, si Vasily Alexandrovich at 35 taong gulang, ay nagpapatakbo ng isang maliit na bukid sa labas ng Minsk. Siya ay isang taong strikto, may taas na mahigit 180 centimeters, malaki ang katawan at may kulay abong balbas. Hindi siya masyadong nagsasalita, ngunit kapag nagsalita siya, may bigat ang bawat salita. Lubos niyang pinahahalagahan ang tradisyon ng pamilya. Ang aming anak na babae ay dapat magpakasal lamang sa isang lalaking kabilang sa ating kultura. Hindi maiintindihan ng mga dayuhan ang ating mga tradisyon at pagpapahalaga, lagi niyang sinasabi. Ang henerasyon na dumaan sa panahon ng Sobyet ay nag-iingat sa mga banyagang kultura. Ang aking ina, si Tatiana Nikolayevna, ay kabaligtaran ng aking ama. Siya'y mainit at masayahin. Siya'y maliit mang 160 cm, ngunit ang kanyang masiglang personalidad ay nagpapaliwanag sa buong bahay. Gumigising siya tuwing 6 ng umaga upang ihanda ang agahan. At sa gabi habang naghahabi, tinatanong niya ako kung kumusta ang araw ko. Bagaman siya ay konserbatibo rin, mas bukas siya kumpara kay ama. Milana, maganda ang mag-aral sa ibang bansa, ngunit pagdating sa kasal, pumili ka ng lalaking kabilang sa ating kultura upang magkaintindihan kayo ng wika at puso. Doon ka magiging masaya habang buhay, madalas niyang ipaalala sa akin. Ang aming bahay ay nasa isang maliit na nayon, mga 1 oras ang biyahe mula sa Minsk. Ito ay isang 2 palapag na bahay na bato, na may magandang hardin sa harap na inaalagaan ni ina, at isang gulayan at maliit na prutasan ni ama sa likuran. Sa tag-araw, namumunga ang mga cherry at mansanas. Sa taglamig, ang buong bahay ay nababalutan ng niebe, parang isang kwentong pambata. Sa ganitong kapaligiran ako lumaki. Halos wala akong alam sa kulturang Asyano. Tungkol sa Pilipinas, alam ko lamang na isa itong bansa na mabilis umuunlad ang ekonomiya. Bagaman narinig kong sikat ang K-pop at mga drama, itinuturing ko lang itong panandali ang uso ng mga kabataan. Noong nag-major ako sa linguistika sa universidad, nagsimula akong magkaroon ng interes sa iba't ibang wika. Ang kakaibang istruktura ng gramatika at ang honorific system ng wikang Filipino ay nakakaintriga sa akademikong paraan, ngunit hanggang doon lang. Nagbago ang lahat noong taglamig ng 2024. Noong Disyembre, mas malamig ang Minsk kaysa karaniwan. Bumaba sabay na 25 degrees Celsius ang temperatura simula pa lang ng Disyembre at umaabot hanggang baywang ang niebe. Gumigising ako tuwing 7 ng umaga at sinisimula ng araw ko sa mainit na tsaa na inihanda ni ina. Ang tsaa ay isang tradisyonal na inumin na lubos na mahal ng mga taga-Belarus. Inihanda sa isang samovar at iniinom kasama ng jam o pulot-pukyutan. Ang umaga sa aming nayon ay tahimik at mapayapa. Habang sumisikat ang araw sa pagitan ng mga birch tree na nababalutan ng niebe, ang buong mundo ay kumikinang na parang binudbura ng pulbos ng diamante. Mga 1.5 oras ang biyahe ko papunta sa universidad. Ang oras na iyon habang nakatanaw sa labas ng bintana, ang pinakamapayapang sandali ng aking araw. Ang trabaho sa laboratory ng linguistika sa universidad ay nakasanayan na. Sa umaga, gumagawa ko ng pagsasali ng mga teksto sa Filipino at sa hapon, nagsasagawa ko ng pag-aaral sa teorya ng linguistika. Ang proyektong hinahawakan ko ay ang pagsasali ng mga modernong akdang pampanitika ng Pilipinas sa Ruso at naglalaan ako ng maraming oras upang isipin kung paano ipapahayag ang damdamin ng mga Pilipino sa aming wika. Karamihan sa aking mga kasamahan sa research ay may espesyalidad sa Aleman o Ingles. Kapag sinabi kong nag-aaral ako ng Filipino, tinatanong nila, "Talagang kakaiba ang iyong pinili. Bakit Filipino?" Sumasagot ako,
Ang mga katangiang linguistiko ng wikang Filipino ay talagang kawili-wili at nakakamangha ang naging pag-unlad ng Pilipinas sa maikling panahon. Nais kong maranasan mismo ang kultura na iyon. Tuwing tanghalian, kumakain kami sa cafeteria ng universidad kasama ang aking mga kasamahan. Karaniwan kaming kumakain ng borscht o solyangka na sinasabayan ng black bread. Masaya ang oras na iyon habang pinag-uusapan namin ang aming mga paksa ng pag-aaral at mga kwento sa araw-araw. Paminsan-minsan, ibinabahagi ko ang mga bagong ekspresyon o pagkakaiba sa kultura na natutunan ko sa Pilipinas. At nagtataka ang aking mga kaibigan. Sa hapon, nagbabasa ako ng mga aklat sa gramatika ng Filipino o nagsasali ng mga tesis tungkol sa kulturang Pilipino. Lalo na ang honorific system ng Filipino ay talagang komplikado, na nagbabago ang anyo ng pagsasalita depende sa edad, katayuan sa lipunan, at kalapitan. Bagaman mayroon ding honorific ang Ruso, hindi ito kasing detalyado ng Filipino. Tuwing 6 ng gabi sumasakay ako ng bus pa uwi. Nagsisimula ng dumilim bandang 4 ng hapon sa taglamig. At gabi na pagdating ko sa bahay, nagpapalipas ako ng oras sa pagguhit sa bintana ng bus na may singaw o sumusulat ng mga salita sa Filipino. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nagpapatindi sa aking pag-asa para sa exchange program sa Pilipinas. Pag-uwi ko, inihanda na ni Ina ang mainit na hapunan at naghihintay. Milana, kumusta ang araw mo? Maayos ba ang iyong research? Tanong niya habang hinahaplos ang aking likod. Ang hapunan ay isang mahalagang oras para sa aming pamilya upang tapusin ang araw. Bumabalik si Ama mula sa bukid at kahit mukha siyang pagod, nakikinig siyang mabuti sa akin sa hapagkainan. May bago ka bang natuklasan tungkol sa Pilipinas? Ano bang pag-uugali ng mga Pilipino? Tanong niya. Sa likod ng kanyang seryosong hitsura, nag-aalala siya sa aking ginagawa. Pagkatapos ng hapunan, nagtitipon kaming lahat sa sala at nagiinom ng tsaa. Ang pinapanood namin sa TV ay kadalasang balita o documentary. Paminsan-minsan kapag lumalabas ang balita tungkol sa Pilipinas, nagiging seryoso kaming lahat sa panonood. Lalo na kapag may balita tungkol sa teknolohiya o industriya ng kotse sa Pilipinas, bumubuntong hininga si Ama at sinasabing isang kahanga-hangang bansa. At noong Oktubre ng taong iyon, dumating ang balita na magpapabago sa aking kapalaran. Inihayag ng Belarusian State University ang paghahanap ng mga exchange students para sa programa sa Pilipinas. Ito ay isang 6 na buwang programa kasama ang sister school, ang Universidad ng Pilipinas Diliman na magpapadala ng 2 estudyante bawat taon. Nang sabihin ko sa aking pamilya ang tungkol sa aking pagiging kwalipikado sa exchange student program, ang kapaligiran sa bahay ay nagsimulang magbago. Sa labas, binabati nila ako, ngunit sa loob, nag-aalala sila, lalo na si Ama, na mas madalas nagpapakita ng pag-iingat sa mga lalaking dayuhan. Milana, huwag kang masyadong lumapit sa mga lalaking asyano, paulit-ulit na sinasabi ni Ama. Ang kanilang kultura ay ganap na naiiba sa atin, lalo na ang kanilang pagtingin sa mga babae. Itinuturing natin ang mga babae bilang pantay na kasosyo, ngunit sila, narinig ko, ay mayroon pa ring kaisipang patriarchal. Ang aking tiyuhin, si Mikhail, na dumadalaw sa amin tuwing katapusan ng linggo, ay gayon din. Milana, mag-ingat ka sa mga lalaking asyano. Narinig ko na sila ay napakaromantiko at maalalahanin bago magpakasal, ngunit pagkatapos, nagbabago sila at itinuturing ang babae bilang pag-aari, ikinukulong sa bahay at hindi binibigyan ng kalayaan. Lalo na ang Pilipinas, na malalim na naiimpluwensyahan ng kulturang Confucian. Narinig ko na sila ay napaka-istrikto sa mga manugang. Ang mga salitang ito, na puno ng prejudice, ay nagpapabigat sa aking damdamin. Ang aking tita, si Irina, ay mayroon ding katulad na pag-aalala. Milana, maganda ang mag-aral, ngunit huwag kang mag-isip na makipagrelasyon. Magkaiba masyado ang kultura. Magkakaroon ng problema sa bandang huli. Iba ang wika, iba ang pamumuhay. Paano kayo magsasama habang buhay? Ituring mo na lang na karanasan at bumalik ka agad. Si Ina, bagaman nag-aalala sa loob, ay nagsabi lamang, ang Milana natin ay matalino, alam niya ang gagawin niya. Mag-aral ka ng mabuti at bumalik ka ng ligtas. Ngunit sa tuwing nakikita niya akong nag-aayos ng aking bagahe, hindi niya maitago ang kanyang pag-aalala. Komplikado rin ang reaksyon ng mga taga-nayon. Sabi ng kapitan, si Milana, mag-aaral sa Pilipinas. Kahanga-hanga, ipinagmamalaki ka ng ating nayon.
Ngunit huwag kang magtagal, baka maimpluwensyahan ka ng banyagang kultura at makalimutan ang ating tradisyon. Ang mga lola naman ay mas direkta. Milana, maganda ang pag-aaral, ngunit sa ating bansa ka dapat magpakasal. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga dayuhan, lalo na ang mga Asyano. Iba ang itsura, iba ang kultura, hindi natin alam kung magiging ano ang mga anak. Ang mga salitang ito, na puno ng prejudice, ay nagpapabigat sa aking damdamin. Bagaman sa simula, nais ko lamang mag-aral ng wika at kultura, ang patuloy na babala ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na pasanin. Makakabalik ba ako nang walang anumang nangyari? At mag-aral lang. Ang pinakamalaking pag-aalala ay nagmula sa aking sarili. Ako ay likas na curious at madaling makipagkaibigan. Kung makakakilala ako ng isang mabuting tao sa Pilipinas, magagawa ko bang ituloy ang relasyon sa kabila ng pagtutol ng aking pamilya? O dapat kong sundin ang sinasabi ng aking pamilya na mag-aral lang at bumalik? Isang buwan bago ako umalis, nakipag-usap ako sa aking propesor. Milana, marami kang dapat matutunan sa Pilipinas, ngunit huwag kang masyadong emosyonal. Ang pagtuon sa iyong pag-aaral ang pinakamahalaga. Lalo na, mag-ingat ka sa pakikipag-ugnayan, baka magkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa pagkakaiba ng kultura. Ang matalik kong kaibigan, si Svetlana, ay mas tapat. Milana, sa totoo lang, nag-aalala rin ako. Ikaw ay likas na inosente at madaling magtiwala. Hindi ko alam kung anong klase ng lalaki ang mga Pilipino. Huwag mong ibigay ng madali ang iyong puso. Nagbabala siya, babalik ka rin naman pagkatapos ng 6 na buwan. Kung magiging komplikado ang damdamin, ikaw lang ang mahihirapan. Ang mga pag-aalalang ito ay patuloy na naipon, at habang papalapit ang araw ng pag-alis, mas nanaig ang takot kaysa sa pananabik. Sa gabi kapag nag-iisa ako, naiisip ko, ayos lang ba talaga? Baka nga mangyari ang inaalala ng aking pamilya. Isang gabi, pumasok si Ina sa aking kwarto at seryosong nagsabi, Milana, may pakiusap ako. Sa Pilipinas, maging maingat ka, anuman ang makilala mo. Lalo na ang tungkol sa mga lalaki, mag-ingat ka. Iba ang kultura, iba ang paraan ng pag-iisip, at anuman ang mangyari, huwag mong kalimutan ang iyong pamilya. Anuman ang layo ng pupuntahan mo, dito ang tunay mong tahanan, at kami ang tunay mong pamilya. Siguraduhin mong uuwi ka pagkatapos ng 6 na buwan. Tandaan mo iyan? Sabi niya habang mahigpit na hawak ang aking kamay. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Ina sa lamig. Araw ng Lunes, Pebrero 2, 2025. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagpunta sa Pilipinas. Maliwanag pa rin sa aking isip ang paalam sa aking pamilya sa Minsk National Airport. Sinubukan ni Ina na pigilan ang kanyang luha hanggang sa huli. Ngunit sa huli, niyakap niya ako at umiyak. Anak ko, umuwi ka ng malusog, ano man ang mangyari. Huwag mong kalimutan ang iyong pamilya, sabi niya habang hinahaplos ang aking likod. Matapos ang 13 oras na mahabang biyahe, malakas ang aking unang impresyon pagdating sa Ninoy Aquino International Airport. Ang laki pa lang ng paliparan ay napakalaki na. Hindi ito maihahambing sa paliparan ng Minsk. Ito ay malaki at moderno. Lahat ay sistematiko, malinis at maayos. Ang mga signage ay malinaw. Ang kabaitan ng mga empleyado ng paliparan at ang maayos na sistema ay ang unang nagpagulat sa akin. Bandang 2 ng hapon nang dumating ako sa Language Education Center ng UP Diliman sa Quezon City. Nagaganap ang orientation para sa mga internasyonal na estudyante. May iba't ibang estudyante na nagtipon mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang nakakagulat sa akin ay ang magalang na anyo ng mga Pilipinong estudyante. Kumaway sila ng may paggalang kapag nagbabatian at ang kanilang kilos ng pagrespeto sa mga nakatatanda ay nagpakita sa akin kung gaano pinahahalagahan ng mga tao sa bansang ito ang paggalang. Nagsimula ang meet-up na magpapabago sa aking kapalaran ng hapong iyon. Sa welcoming party para sa mga internasyonal na estudyante, nagtalaga ng mga volunteer upang tulungan ang bawat bansa. Ang inatasan sa Russian-speaking circle ay si Emmanuel Eman Torres na nakilala ko sa pamamagitan ng isang language exchange app. Si Iman ay may taas na mga 5'7", may katamtamang pangangatawan at nagbibigay ng mabait na impresyon. Ang unang impresyon ko ay siya ay talagang seryoso at tapat. Ang kanyang pagsasalita ay mahinahon at maingat. Ang pinakamahalaga, ang kanyang mga mata ay malinaw at sinsero. Lumapit siya sa akin at nagsabi, "Magandang hapon po. Galing po kayo sa Belarus, tama? Napakalayo po ng inyong pinanggalingan.
Nang batiin niya ako gamit ang matatas na wikang Ruso, talagang nagulat ako. Hindi lamang tumpak ang pagbigkas, kundi pati na rin ang intonasyon ay napaka-natural. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang Asyano na napakahusay magsalita ng aking wika. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Paano po kayo naging ganito kahusay sa aming wika? Tanong ko. Tumawa si Iman na nagpapakita ng pagpapakumbaba. Estudyante po ako ng international business, ika-4 na taon. Nagminor po ako sa Russian dahil interesado ako sa kultura ng silangang Europa. 3 taon ko na po itong pinag-aaralan ng mag-isa. Natutuwa po akong makakilala ng taga-Belarus. Mula sa kanyang seryoso at tapat na kilos, naramdaman ko ang isang bagay na malinaw na naiiba sa ibang Pilipinong estudyante. Ang kanyang paraan ng pagsasalita ay magalang at ang kanyang mga tanong ay nagpapakita ng tunay na pagkamausisa. Kumusta ang kultura sa Belarus? Ano ang pagkakaiba sa Russia? Nakikinig siyang mabuti sa aking sinasabi. Sinabi ko na ang Belarus ay katulad ng Russia ngunit mas banayad at ang mga tao ay tahimik at mahilig sa kalikasan. Lalo na, marami kaming kagubatan at lawa, kaya ang kultura ng pamumuhay kasama ng kalikasan ay mataas. Nakikinig si Eman ng may matinding interes at nagtanong pa, mayroon ba kayong tradisyonal na musika o sayaw sa Belarus? Nang gabing iyon, pagbalik ko sa aking dorm, ang imahe ni Eman ay hindi maalis sa aking isip. Bakit siya nag-aral ng napakaseryoso ng wikang Ruso? Ito ba ay simpleng interes lang sa akademya? At ang pinakamahalaga, ang kanyang sinserong tingin at magalang na kilos ay nakakaakit. Nagsimula ang aking formal na klase sa Filipino kinabukasan. Nag-alok si Eman sa akin. Gusto po ba ninyong mag-language exchange? Turuan niyo po ako ng mas tumpak na Ruso at tuturuan ko po kayo ng Filipino. Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan, magandang ideya. Sa totoo lang, curious ako kay Eman, ngunit ang pagkakataon na matuto ng Filipino ng direkta mula sa isang lokal ay ang pinakamahalaga. Ang language exchange na ito ang magpapabago ng lubusan sa aking buhay. Sa panahong iyon, hindi ko kailanman naisip iyon. Sa simula, ito ay purong layuning pang-edukasyon. Nagkikita kami ng 3 beses sa isang linggo sa aklatan o sa isang coffee shop upang magturo ng wika sa isa't isa. Talagang seryoso si Eman sa pag-aaral ng Ruso. Bawat session, naghahanda siya ng mga bagong tanong at maingat na isinusulat sa kanyang notebook ang mga ekspresyon na itinuro ko. Patuloy din siyang nagpapakita ng interes sa kultura ng Belarus. Sa pamamagitan naman ni Eman, mas malalim kong naunawaan ang kulturang Pilipino. Hindi lang niya itinuro ang wika, kundi ipinaliwanag din niya ng detalyado ang paraan ng pag-iisip ng mga Pilipino, ang relasyon ng pamilya at ang istruktura ng lipunan. Pagkatapos ng 3 linggo, nagsimula kong magkaroon ng kakaibang damdamin para kay Eman. Talagang siya ay maalalahanin at tapat. Ang pinakamahalaga, ang kanyang sinserong paggalang at pag-unawa sa aking kultura ay nakakaantig. Ngunit kasabay nito, ang boses ng pag-aalala ng aking pamilya ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isip. Habang dumarami ang aming pagkikita ni Eman, lalo akong nahulog sa isang komplikadong damdamin. Ang language exchange na 3 beses sa isang linggo ay naging halos araw-araw na pagkikita. Kapag nag-aaral kami sa aklatan, natural kaming nagpupunta sa coffee shop para magkape at magkwentuhan. Ang pagiging maalalahanin ni Eman ay talagang kahanga-hanga. Kapag nahihirapan ako sa isang ekspresyon sa Filipino, nagbibigay siya ng maraming halimbawa upang ipaliwanag ito ng simple. Kapag may mga bahagi sa kulturang Pilipino na mahirap unawain, ipinapaliwanag niya ang background ng detalyado. Ang pinakamahalaga, lagi siyang nakikinig ng mabuti sa aking sinasabi. Isang araw, nagkasakit ako at nagpapahinga sa dorm. Biglang nagpadala si Emma ng mensahe. Milana, ayos ka lang ba? Ang chicken arroz caldo ay magaling sa sipon. Nagluto ako, dadalhin ko sa iyo. Gusto mo ba? Sa simula tumanggi ako, sinabing, Salamat Eman, magiging ayos din ako sa gamot at pahinga. Ngunit makalipas ang 1 oras, dumating siya sa dorm na may mainit na chicken arroz caldo sa isang thermos. Paano mo ginawa iyan? Nagulat ako at nagtanong. Sumagot siya. Tinawagan ko si Mama at tinanong ko ang recipe. Kailangan ng taong may sipon ng mainit at masustansiyang pagkain. Talagang naantig ako nung sandaling iyon. Halos hindi pa ako nakaranas ng ganitong pag-aalaga sa Belarus. Isa pang araw, nalulungkot ako dahil sa homesickness. Sinabi ko na namimiss ko ang bahay. Nag-alok si Eman. May lugar dito sa Maynila na katulad ng tanawin ng Minsk.
Magkasama tayong pumunta at tingnan, kaya't nagpunta kami sa Luneta Park. Ang malawak na damuhan, ang lawa at ang mga puno roon ay talagang may pagkakapareho sa tanawin ng aking bayan. Tahimik na naglakad si Eman sa tabi ko at nagsabi, "Gusto mo, no? Ganyan din ang nararamdaman ko noong umalis ako sa bahay namin sa probinsya para mag-aral dito sa Maynila." Ang kanyang mainit na empathy at pang-aaliw ay nagbigay ng malaking ginhawa sa aking puso. Nang hapong iyon, naglakad kami sa Luneta Park, nagkwentuhan tungkol sa aming mga bayan, pamilya, mga kwento at ang aming mga pangarap at layunin. Habang tumatagal ang oras, lalo kong naramdaman na talagang kakaiba ang taong ito. Hindi katulad ng ibang Pilipinong estudyante na naghahanap ng panandaliang relasyon o nagtataka sa mga dayuhang babae, si Eman ay laging gustong magkaroon ng seryoso at malalim na usapan. Interesado siya sa aking mga pangarap at layunin. "Milana, ano ba ang gusto mong trabaho sa bandang huli?" tanong niya. Sumagot ako, "Gusto kong maging isang linguista at magsagawa ng research na nagdudugtong sa Filipino at Ruso. Gusto kong pag-aralan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng kultura ng dalawang wika at magbigay ng kontribusyon sa pagpapahusay ng pagkakaunawaan." Nagliwanag ang mga mata ni Iman at sinabi niya, "Isang kahanga-hangang pangarap. Ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa komunikasyon, kundi sisidlan din ng kultura at paraan ng pag-iisip. Ang isang tao na tulad mo, na nagdudugtong sa dalawang kultura, ay magiging napakamakapangyarihan at makabuluhan. Talagang sinusuportahan niya ako." Ngunit kasabay nito, lumitaw din ang mga pag-aalalang makatotohanan. 6 na buwan lang ang exchange student program. Mabilis ang panahon. Tama ba na masyado akong nagiging malapit kay Eman? Ang tanong na ito ay lumitaw. Sa tuwing may video call ako sa aking pamilya, ang komplikadong damdaming iyon ay nagpapakita. Nagtanong si Ina, "Milana, kumusta ang buhay sa Pilipinas? Nakikipagkaibigan ka ba ng maayos?" Maingat akong sumagot. Lahat sila ay mababait. Lalo na, mayroon akong isang Pilipinong kaibigan na napakahusay magsalita ng Ruso. Marami siyang naitutulong sa akin. Agad na nagtanong si Ama, "Siya ba ay kasintahan mo?" Nagpanik ako at sumagot, "Hindi po. Siya ay kaibigan lang sa language exchange. Purong tungkol sa pag-aaral." Ngunit nanatiling seryoso ang ekspresyon ni Ama. "Milana, ano man ang sabihin mong purong relasyon, maaaring iba ang iniisip ng lalaki. Huwag kang masyadong maging malapit. Uuwi ka pagkatapos ng 6 na buwan. Huwag mong kalimutan iyan." Mariin niyang sinabi. Komplikado rin ang reaksyon ng mga taga-Belarus na exchange student. Sinabi ni Svetlana, "Nakasali sa parehong programa, Milana, napakadalas mo nang makipagkita sa Pilipinong iyan, no? Sa tingin ko, kailangan mong mag-ingat ng kaunti." Nagtaka ako at nagtanong, "Bakit?" Si Svetlana ay nagbigay ng babala. "Narinig ko na mabait lang sa iyo ang mga lalaking asyano sa simula, lalo na sa mga dayuhang babae. Sa huli, magpapakasal sila sa babaeng kabilang sa kanilang kultura. Ang dayuhan ay para lang sa laro." Ang mga salitang puno ng pag-aalala ng aking mga kaibigan ay nagpakomplikado sa aking isip. Sa isang banda, nagpapasalamat ako sa pag-aalala nila, ngunit sa kabilang banda, naramdaman ko, may karapatan ba silang husgahan ang damdamin ko? Ngunit ang oras na kasama ko si Iman ay talagang masaya. Napaka-natural at komportable. Dinala niya ako sa iba't ibang lugar sa Pilipinas upang ipakilala ang kultura. Nang pumunta kami sa Intramuros, ang lumang Maynila, nagpakuha kami ng litrato na nakasuot ng Filipiniana tradisyonal na kasuotan sa isang rental shop. Sabi ni Eman, "Milana, para kang Pilipina sa Filipiniana. Ang ganda mo." Sa kanyang sinserong papuri, namula ako at yumuko. Ngumiti si Eman at nagsabi, "Ang pagiging mahiyain mo talagang kaibig-ibig." Ang pinakahindi ko malilimutan ay ang araw na pumunta kami sa Tagaytay Highlands o isang lugar na may magandang tanawin at bulaklak noong kalagitnaan ng Abril, kung saan namumulaklak ang mga bougainvillea at orchids. Habang naglalakad kami sa ilalim ng Bougainvillea Tunnel, maingat na nagsabi si Eman, "Milana, may gusto rin akong aminin. Nagsimula talaga ako para sa language exchange, ngunit ngayon, ang oras na kasama kita ay ang pinakamasayang oras ng aking araw." Dahil sa mga salitang iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Ako rin, Eman, masaya ako kapag kasama ka. Ngunit uuwi ako sa Belarus pagkatapos ng 6 na buwan, maingat kong sinabi. Pagkatapos ng araw na iyon, ang aming relasyon ay naging kakatwa.
Kinumpirma namin ang damdamin ng isa't isa, ngunit dahil sa kawalan ng katiyakan ng kinabukasan, hindi namin lubos na mabuksan ang aming puso. Habang tumatagal ang panahon, lalo itong naging komplikado. Ang relasyon namin ni Eman ay lalo pang nakakuha ng pag-aalala mula sa paligid. Lalo na ang reaksyon ng aking mga kaibigan sa Belarus. Nakasali sa parehong exchange program ay naging mas negatibo. Isang araw, tinawag ako ni Svetlana sa isang tabi at seryosong nagsabi, "Milana, sa totoo lang, sa tingin ko, nasa mapanganib na landas ka. Halos araw-araw kayong nagkikita ng Pilipinong iyan. Hindi iyan simpleng pagkakaibigan. Anong ibig mong sabihin?" "Nagla-language exchange lang kami, nag-aaral ng kultura, pagtatanggol ko." Ngunit umiling si Svetlana. "Milana, tingnan mo ang ekspresyon mo. Sa tuwing binabanggit ang pangalan niya, nagniningning ang iyong mga mata. Nahulog ka na, di ba?" Sumali rin si Tatiana. "Nag-aalala rin ako. Hindi mo alam ang katangian ng mga lalaking Asyano, di ba? Sa simula napakaromantiko at maalalahanin, ngunit taktika lang yan para manghuli. Kapag nagbigay na ng puso ang babae, magbabago ng lubusan ang kanilang kilos. Ang mas malaking problema ay ang video call ko sa aking pamilya." Isang araw nagtanong si Ina, "Milana, kakaibang ekspresyon mo kamakailan. May problema ba?" Nagpanik ako. Kahit ang pagbabago ng ekspresyon ko, nararamdaman niya sa video call. "Wala po mama, medyo pagod lang sa pag-aaral. Nagdahilan ako, ngunit hindi ko malinlang ang mga mata ni Ina. Sa huli, hindi ko na maitago pa. Maingat kong inamin. Opo, may kaibigan po akong Pilipino, lalaki. Napakabait po niya at marami siyang naitulong sa akin sa pag-aaral at sa pag-alam sa kulturang Pilipino." Sa sandaling iyon, nakita ko si Ama na pumasok sa screen. Sumeryoso ang mukha ni Ina at bumulong kay Ama. Agad na namutla ang mukha ni Ama. "Milana! Agad mong itigil ang pakikipagkita sa lalaking iyan." Nagulat ako sa sigaw ni Ama. Siya ay isang taong kalmado at halos hindi ko pa siya nakitang nagalit ng ganito. "Bakit, Papa? Wala pa po kayong naririnig. Hindi ko na kailangang makinig. Hindi ba nagbabala ako sa iyo sa simula? Huwag kang masyadong lalapit sa mga dayuhan, lalo na sa mga Asyano." Pero si Eman ay talagang mabait, Papa. Kung makikita niyo siya ng direkta, malalaman ninyo. "Eman, alam mo na pala ang pangalan?" "Milana, alam mo ba kung gaano ka mapanganib ang sitwasyon mo ngayon?" Buntong hininga ni Ama at sinabi. Nagtapos ang video call ng araw na iyon sa nasaktan ng damdamin ng isa't isa. Nagbanta si Ama na ayusin ko ang relasyon ko sa lalaking iyon sa loob ng 2 linggo at tumuon sa pag-aaral o pauuwiin niya ako kaagad. Nagreklamo ako, "Papa, hindi ninyo nauunawaan ang puso ko. Bakit kayo napaka mapagpasiya?" Makalipas ang ilang araw lalo pang naging komplikado ang sitwasyon. Nakipag-ugnayan sa akin ang aking propesor sa universidad sa Belarus. "Milana, tinawagan ako ng iyong mga magulang. Sabi nila, hindi ka makapag-concentrate sa pag-aaral dahil sa problema sa lalaki. Totoo ba ito?" Nagpanik ako dahil alam na rin ng propesor. "Hindi po ganyan, propesor. Seryoso po ako sa pag-aaral at maganda naman ang mga grado ko." "Totoo ang iyong mga grado, ngunit Milana, hindi mo dapat kalimutan ang layunin ng exchange student program. Ikaw ay pumunta roon upang mag-ipon ng akademikong karanasan, hindi upang magtayo ng personal na relasyon. Ang mas masahol pa, nagsimula akong maramdaman ang tingin ng ibang exchange students na nakatira sa parehong dorm. Sinabi ni Frida mula sa Germany, "Milana, masyado ka nang madalas makipagkita sa Pilipinong iyan, no? Ayos lang ba?" Nagpahayag siya ng pag-aalala ng maingat. Sinabi rin ni Elodie mula sa France ang katulad na bagay. Lahat sila, sa ngalan ng pag-aalala, ay nagpahayag ng negatibong opinyon sa akin, na lalo akong umatras at nalito. Mali ba talaga ang landas na tinatahak ko? Lahat sila ay tumututol, makatuwiran ba na ako lang ang nagsasabing tama ito? Sa ganoong sitwasyon, ang pagkikita namin ni Eman ay hindi na kasing komportable tulad ng dati. Alam din ni Eman ang aking sitwasyon, kaya naramdaman ko na nag-iingat siya. Dati, natural kaming naghahawakan ng kamay o naglalagay ng kamay sa balikat, ngunit ngayon, maingat na kami sa ganoong pisikal na kontak. Isang araw, direkta kong tinanong si Eman, "Eman, sa totoo lang, nabibigatan ka rin ba sa relasyon natin dahil sa sitwasyon ko?" Nagatubili si Eman sandali at tapat na sumagot. "Hindi ako mabigatan kung sasabihin kong hindi, Milana. Pero hindi iyon dahil sa iyo, kundi dahil sa sitwasyon. Sinabi ko rin sa mga magulang ko ang tungkol sa iyo. Sa simula, hindi sila masyadong nag-react ng maayos. Nagprotesta rin ba ang mga magulang mo?"
Hindi naman lubusang nagprotesta, pero nag-aalala sila. Sabi nila, kailangan akong maging maingat sa pakikipagrelasyon sa dayuhan at isaalang-alang ng mabuti ang pagkakaiba ng kultura. Nang marinig ko iyon, lalo akong nawala ng pag-asa. Parehong tumututol ang mga pamilya namin at kalahati na lang ang natitira sa exchange student program. Paubos na ang oras, tila na-realize din ni Eman ang katotohanan iyon. Milana, sa tingin ko kailangan nating pag-isipan ito ng maayos. Kung ipagpapatuloy natin ito, baka magkasakitan lang tayo. Biglang lumubog ang aking puso. Anong ibig mong sabihin? Milana, alam mo na uuwi ako sa Belarus makalipas ang ilang buwan at mananatili ka sa Pilipinas at tumututol ang parehong pamilya. Kaya, susuko na tayo? Nanahimik si Eman ng matagal at yumuko. Hindi ko sinasabing sumuko, Milana. Gusto ko lang na mas maingat tayong lumapit dito. Nang araw na iyon, kami ay nag-away sa unang pagkakataon. Nagkahiwalay kami nang nasaktan ang damdamin ng isa't isa. Hindi kami nag-usap sa loob ng ilang araw. Ang mga araw na iyon ay masakit. Hindi ko alam na magiging napakalungkot ang araw nang wala si Eman. Ngunit kasabay nito, naisip ko, tama ba talaga ang lahat ng sinabi nila? Ako lang ba ang may maling akala? Ang ilang araw na hindi ako nakikipag-ugnayan kay Eman ay talagang malungkot. Hindi ako makapag-concentrate sa klase at hindi ako makatulog sa gabi. Ang mga kaibigan ko ay nagpakita ng ginhawa at nagsabing, sa wakas, nagising ka na, ngunit hindi ako nakaramdam ng ginhawa. Pagkatapos ng isang linggo, si Eman ang unang nakipag-ugnayan sa akin. Milana, may oras ka ba ngayong katapusan ng linggo? May gusto akong pag-usapan. Magkita tayo sa Quezon City Memorial Circle. Ang ekspresyon ni Eman ay hindi karaniwan, napakaseryoso. Tahimik siyang nakatingin sa damuhan ng matagal at dahan-dahang nagsimula siyang magsalita. Milana, sa nakaraang isang linggo, marami akong pinag-isipan tungkol sa relasyon natin at kung ano ang gagawin natin sa bandang huli. Bumilis ang tibok ng puso ko. Naramdaman ko ang masamang prediksyon mula sa ekspresyon ni Eman. Milana, gusto kita, Milana. Ito ay isang katotohanang hindi nagbabago. Ngunit kung iisipin natin ng makatotohanan, marami tayong harang. Anong harang? Una, ang distansiya. 8,500 kilometro ang pagitan ng Belarus at Pilipinas at ang pagkakaiba ng kultura. Mayroon din ang pagtutol ng parehong pamilya. Desperado akong nagprotesta. Malalampasan natin ang mga problemang iyon. Mahalaga ba ang distansiya sa panahon ngayon? May video call at eroplano. At ang pagkakaiba sa kultura, maayos iyan kung magsisikap tayong mag-unawaan, hindi ba? Umiling si Eman, hindi ganoon kadali, Milana. Sa simula, akala ko rin na malalampasan ang lahat basta may pag-ibig, ngunit hindi ganoon ang katotohanan. Kaya, lahat ng sinabi mo sa akin hanggang ngayon ay kasinungalingan? Ang sinabi mong gusto mo ako at masaya ka kapag kasama ako? Lahat iyon ay totoo. At hindi iyon nagbago ngayon. Ngunit ang pagiging totoo ay hindi nangangahulugan na malulutas ang lahat ng problema. Ang mga konkretong salita ni Eman ay lalo akong nagdulot ng kawalang pag-asa. Nagbigay siya ng mga problemang hindi ko naisip at ipinaliwanag ang mga ito. Milana, kung magpapakasal tayo, saan tayo titira? Kung sa Pilipinas, kailangan mong iwanan ang iyong pamilya. Kung sa Belarus, kailangan kong iwanan ang aking pamilya. At anong wika ang gagamitin ng mga bata? Maayos na lang iyan mamaya, Eman. Hindi yun ganoon kadaling problema, Milana. Nag-research ako at ang divorce rate sa intercultural marriage ay mahigit 2 beses kaysa sa ordinaryong kasal. Ang dahilan ay ang pagkakaiba sa kultura at wika na tulad nito. Ang katotohanan na nag-research na si Eman ay lalo akong nasaktan. At ang pinakamahalaga, masyadong malakas ang pagtutol ng parehong pamilya. Ang iyong mga magulang tumututol sa akin nang hindi pa ako nakikita. Ganoon din ang mga magulang ko. Sa ganitong sitwasyon, paano natin maipagpapatuloy ang relasyon? Sa huli nagmakaawa ako. Eman, subukan man lang natin. Kung makikita mo ng direkta ang mga magulang ko at ipakita ang sinseridad mo, baka magbago ang isip nila. Ngumiti si Eman ng may kapaitan. Milana, kung iisipin natin ng makatotohanan, kahit pumunta ako sa Belarus at kumbinsihin ang iyong mga magulang, paano ako makakapagtatag ng tiwala kung hindi ko alam ang wika at kultura? Marunong ka ng Ruso? Alam ko lang ang pangunahing usapan. Hindi sapat iyon para iparating ang aking sinseridad sa iyong mga magulang. Nang araw na iyon, nagtapos ang pag-uusap ng walang konklusyon.
Sinabi ni Eman na bigyan pa siya ng oras para mag-isip, ngunit mula sa kanyang ekspresyon, tila mayroon na siyang konklusyon. Mula sa linggong iyon, malinaw na nabawasan ang aming pagkikita ni Eman. Dati, halos araw-araw kaming nakikita. Ngunit ngayon, 1 o 2 beses na lang sa isang linggo para sa language exchange. At hindi na rin iyon kasing komportable at natural tulad ng dati. Tila sadyang nagpapanatili ng distansiya si Eman. Dati, nagkukuwentuhan kami ng ilang oras sa coffee shop. Ngayon, pagkatapos ng mga 1 oras na pag-aaral, sinasabi niya, hanggang dito na lang tayo ngayon, at gustong umalis. Ang mas masakit pa ay ang pagbabago ng kilos ni Eman. Hindi na siya interesado sa aking araw-araw na buhay tulad ng dati at ayaw na rin niyang magkwento tungkol sa sarili niya. Isang araw hindi ko na napigilan at nagtanong ako, Eman, hindi na ba tayo makikitungo sa isa't isa tulad ng dati? Nagpakita si Eman ng nahihirapang ekspresyon at nagsabi, Milana, kung magiging masyado tayong malapit, mas magiging mahirap kapag naghiwalay tayo. Kaya, naghahanda na tayo para sa paghihiwalay? Simula ngayon? Makalipas ang 1 pang buwan, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang aming language exchange ni Eman ay nabawasan na sa minsan sa 2 linggo. Ang aming pagkikita ay parang isang formal na relasyon, halos walang personal na kontak. Sinabi ng aking mga kaibigan, sa wakas, nagising ka na, at inaliw ako sa pagsasabing, sinabi ko na sa iyo, ganyan ang mga lalaking Asyano. Ngunit hindi ako naaliw sa halip, lalo akong nagkaroon ng self-blame na ako lang ang may maling akala. Mga 2 buwan na lang ang natitira sa exchange student program. Biglang naramdaman ko na walang kabuluhan ang aking oras sa Pilipinas. Ang pananabik at tuwa noong una akong dumating ay nawala na. Gusto ko na lang na mabilis na lumipas ang oras at makauwi na sa Belarus. Hulyo 5, 2025. Sa wakas, dumating na ang araw ng pag-uwi. Habang naghahanda ako sa Anaiya para sumakay sa eroplano, umaasa pa rin ako na darating si Eman at pipigilan ako. Ngunit hindi siya dumating hanggang sa huli. Umuwi ako sa aking bayan na may pagsisisi at kabiguan. Pagkatapos kong makabalik sa Belarus sa loob ng 1 buwan, ako ay nasa matinding kalituhan at self-blame. Gabi-gabi, nakahiga ako sa kama at inuulit sa isip ko, tanga ba talaga ako? Ang relasyon namin ni Eman ay nagtapos sa kabiguan. Nawalan ako ng tiwala sa sarili. Wala ba akong kakayahang makakita ng tao? O masyado ba akong naive? Nagkasala ako sa sarili ko gabi-gabi. Ang pag-aalala at pagiging maalalahanin na ipinakita niya sa akin, ang malalim na usapan na aming pinagsaluhan, at ang sinseridad na sinabi niyang totoo lahat ba iyon ay totoo o nagkamali lang ako. Ang pinakamasakit ay ang proseso ng pagbabago ni Eman. Sa simula, tila talagang gusto niya ako, ngunit habang lumalabas ang mga pagtutol at mga problemang makatotohanan, umatras siya. Ganoon ba talaga ang mga lalaki? Sa harap ng kahirapan, pinipili ang katotohanan kaysa pag-ibig. Ang mapait na pag-iisip na ito ay lumitaw. Ngunit kasabay nito, inaalala ko rin ang mga salita ni Eman sa akin. Ang oras na kasama kita ay ang pinakamasayang oras ng aking araw. Gusto talaga kita, Milana? Totoo ba talaga ang mga salitang iyon? O totoo ba ito noong panahong iyon, ngunit nagbago ang kanyang isip? Ang pinakamahirap ay ang pagdududa sa sarili. Masyado ba akong naive? Talaga bang ganito komplikado ang international romance? Nawalan ako ng kumpiyansa. Patuloy na sinasabi ng aking mga kaibigan. Sinabi na namin sa iyo, hindi tatagal ang ganoong relasyon na tila tama sila, lalo akong umatras noon. Ako nga ang may maling akala. Ang lahat ay tama sa pagtingin sa katotohanan at ako lang ang namuhay sa isang panaginip. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, nanatili pa rin ang pagkamis kay Eman. Sa tuwing naaalala ko ang coffee shop o parke na pinuntahan namin, sumasakit ang puso ko. Ang video call ko sa aking pamilya ay naging mabigat din. Sabi ni Ina, Milana, lumiwanag ang mukha mo kamakailan. Tama nga, dapat lang na mag-concentrate ka sa pag-aaral. Pilit akong ngumiti at nagsabi, Opo, marami po akong natutunan. Mas direkta si Ama. Milana, tapos na ba talaga ang tungkol sa Pilipinong iyon? Tama ako, di ba? Talagang mahirap magtatag ng malalim na relasyon sa isang taong may magkaibang kultura. Sa tuwing naririnig ko ang ganoong salita, sumisikip ang dibdib ko. Ayoko mang aminin, tama ba si Ama? Masyado ba akong matigas ang ulo? Kung nakinig lang sana ako sa aking pamilya sa simula, hindi sana ako masasaktan ng ganito. Habang nagsisisi, nagprotesta rin ako.
pero sulit pa rin na subukan. Hindi lahat ng international romance ay nagtatapos sa kabiguan. Isang gabi, dahil sa labis na sakit, isinulat ko sa aking journal ang aking damdamin. Ngayon, eksaktong 6 na linggo na mula nang maghiwalay kami ni Eman. Sa simula, galit, pagkatapos ay pagsisisi, at ngayon ay kawalan na lang. Mahalaga pa ba kung totoo o hindi totoo ang pag-aalala at pag-ibig na ipinakita ni Eman sa akin? Ang mahalaga ay ang katotohanan na hindi nagpatuloy ang relasyon namin. Ang lahat ay tumutol. Ang lahat ay nagsabing imposible. Sa huli, sila ang tama. Ako lang ang nag-iisang naniniwala sa posibilidad. Ang damdamin ko habang nagsusulat sa journal ay komplikado rin. Sa isang banda, gusto kong sumuko at magpatalo. Sa kabilang banda, naramdaman ko pa rin ang kaunting pagsisisi. Tama ba talaga na magtapos ng ganito? Hindi ba natin kayang subukan pa? Bagaman ganoon ang iniisip ko, hindi rin maaari na ako lang ang mag-iisa kung isinara na ni Eman ang kanyang puso. Ganoon na lang ang paglipas ng mga araw. Muli akong nagsimula sa pagsasalin at nagpatuloy sa pag-aaral ng Filipino sa research lab ng universidad. Ngunit lahat ng bagay ay parang obligasyon na lang. Ang pananabik at tuwa noong pumunta ako sa Pilipinas ay lubusang nawala. Gusto ko na lang na mabilis na lumipas ang oras at makabalik na ako sa Belarus. May pag-asa pa rin ako na baka magbago ang isip ni Eman, baka makipag-ugnayan siya sa akin ulit, ngunit hindi iyon nangyari. Isang araw, naglakas loob akong magpadala ng mensahe kay Eman. Kumusta Eman? Kumusta ka kamakailan? Isang simpleng pagbati, ngunit sa huli, hindi ko ito naipadala. Nagkasala ako sa sarili ko. Masyado ba akong nagpipilit? Hindi ba dapat ako nang magulo sa isang relasyong tapos na? Nagbigay rin ng payo ang aking mga kaibigan. Milana, kalimutan mo na talaga. Kung patuloy kang magkukulong sa nakaraan, mawawala sa iyo ang mga bagong oportunidad. Makalipas ang 1 pang buwan, sinubukan kong bumalik sa normal na buhay ng paunti-unti, ito ay isang magandang karanasan pa rin. Ang Filipino ko ay umunlad, lumawak din ang aking career. Sinubukan kong ilibing ang pagsisisi sa isang sulok ng aking puso. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may maliit na apoy ng pag-asa na nagliliyab pa rin. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari hanggang sa huli, hindi ba? Baka may mangyari na parang himala. Bagaman ito ay isang unrealistic na pag-asa, hindi ko ito lubusang maalis. Habang namumuhay ako sa aking pang-araw-araw na buhay sa Belarus na may komplikadong damdamin, hindi ko kailanman naisip na mangyayari ang hindi inaasahang pangyayari. Sa panahon na sumuko na ako at tinanggap ang aking kapalaran, naghahanda ang tadhana na bigyan ako ng isang nakakagulat na pagbaligtad. At ang sandali ng pagbaligtad na iyon ay dumating noong umaga ng Sabado, Agosto 25. Wala akong ideya sa panahong iyon. Umaga ng Sabado, Agosto 25. Habang naglalamyerda ako tulad ng dati, bigla kong narinig ang tinig ni Ina na nagmamadali. Milana, halika, may bumibisita sa'yo. Mula sa tinig ni Ina, naramdaman ko ang kakaibang pagmamadali. Nagmadali akong bumangon, iniisip kung ano ang nangyayari. Nagtungo ako sa sala na nakasuot ng pajamas. At doon, nakita ko ang isang tanawin na talagang mahirap paniwalaan. Sa aming foyer, nakatayo ang isang lalaking asyano na may malaking maleta. Nawalan ako ng sense of reality sa sandaling iyon. Panaginip pa ito. Naghahalusinate ba ako? Ngunit nang itaas ng lalaking iyon ang kanyang ulo at tumingin sa akin, huminto ang tibok ng puso ko. Dahil si Eman iyon. Nang makita ko si Eman na lumipad ng 1,500 kilometro upang tumayo sa harap ng aming bahay, blangko ang aking isip. Si Eman, sa kabila ng pagod sa biyahe, ay magalang na bumati sa akin gamit ang medyo bago niyang Ruso. Magandang araw po. Ako po si Emmanuel Torres mula sa Pilipinas. Pumunta po ako upang makita si Milana. Ang ekspresyon ni Ina at Ama ay ganap na nagulat habang nakatingin sila sa hindi kilalang binatang asyano. Namutla agad ang mukha ni Ama. Si Ina, nag-aalangan, ay nagpapalit-palit ng tingin sa akin at kay Eman. Nagtanong si Ama sa isang magaspang na tono, sino ang taong ito? Bakit siya pumunta sa bahay namin? Agad akong sumingit. Papa, kaibigan ko po siya, si Eman, na nakilala ko sa Pilipinas. Ngunit nag-atubili ako sa salitang kaibigan, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang komplikadong relasyon namin ni Eman. Yumuko si Eman ng malalim at nagsabi, patawarin po ninyo ako sa biglaang pagdating at pagkagulat sa inyo. Nais ko po na magtatag ng seryosong relasyon kay Milana at formal na humingi ng pahintulot mula sa kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, tumahimik ang sala.
Lalo pang namutla ang mukha ni Ama. Si Ina, nag-aalala, ay nagsabi, "Milana, ano ba talaga ang nangyayari rito?" Nagpanik din ako. Hindi ko inaasahan na biglang darating si Eman sa Belarus at hihingi ng pahintulot sa aking mga magulang. Nagsimulang magalit si Ama. "Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang kunin ang anak ko?" Sinubukan ni Ina na ayusin ang sitwasyon. "Mahal, pumasok ka muna at mag-usap tayo." Ganoon na lang pumasok si Eman sa aming bahay. Ang makita si Eman na nakaupo sa aming sala ay talagang hindi ka pani-paniwala. 1 buwan na ang nakalipas, akala ko tapos na ang lahat. At ngayon bigla siyang lumitaw sa harap ko. Maingat na nagsimulang magsalita si Eman. "Una sa lahat, humihingi po ako ng paumanhin sa biglaang pagbisita. Ngunit gusto ko po na iparating ng direkta sa inyo ang aking damdamin para kay Milana." Malamig na nagsalita si Ama. "Binata, hindi ko alam kung anong pag-iisip ang dala mo rito, ngunit wala kaming balak na ipadala ang aming anak sa ibang bansa. Ama, hindi ko po gustong dalhin si Milana sa Pilipinas. Ang ibig kong sabihin, saan man kami manirahan, aalagaan ko si Milana habang buhay." Ang mga salitang iyon ay nagpakita ng kaunting interes kay Ina. "Kaya, ano ang relasyon mo sa Milana namin?" Tumingin si Eman sa akin. At tapat na sumagot, "Mahal ko po si Milana. Nagsimula po kami para sa language exchange, ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon po ako ng sinserong damdamin." Lalo pang nagalit si Ama, "Kaya, niloko mo ang anak ko." Ngunit ang nakakagulat ay kung gaano kahanda si Iman. Ilang buwan bago siya pumunta sa Belarus, mas nag-concentrate siya sa pag-aaral ng Ruso at nag-research din siya ng malalim tungkol sa kultura at tradisyon ng Belarus. Alam ko po kung gaano kaganda ang Belarus at natutunan ko rin kung gaano pinahahalagahan ng mga taga-Belarus ang pamilya. Ang hapunan ng unang gabi ay talagang awkward, ngunit nagulat ako nang malaman ni Eman ang table etiquette ng Belarus. Bago umupo, bumati siya sa mga nakatatanda. Kapag nagbuhos ng inumin, ginamit niya ang 2 kamay ng may paggalang. Nang tikman niya ang draniki tradisyonal na pagkain na niluto ni Ina, sinabi niya, "Ang sarap po. Talagang kahanga-hanga ang pagluluto ni Mama." Ang kanyang sinserong papuri ay nagpabulong kay Ina, ang bait ng batang ito. Ngunit malamig pa rin ang tingin ni Ama. Nang gabing iyon, natulog si Eman sa sala namin. Kinabukasan, nagsimulang magtatag ng tiwala si Eman. Gumising siya ng 5 ng umaga at naglinis sa bakuran. Sinabi ni Ina na hindi na kailangan, ngunit sinabi niya na gusto niyang tumulong habang siya ay nananatili. Nagpatuloy siyang tumulong sa mga gawaing bahay. Nang pumunta si Ama sa bukid, sumama rin siya at tumulong sa pag-aayos ng mga kagamitan. Kahit bago pa siya, mabilis niyang nakuha ang techniques. Mapang-asar na nagsabi si Ama, "Alam ba ng mga bata sa Maynila ang ganitong gawain?" Magalang na sumagot si Eman, "Tumutulong din po ako sa bukid ng aking mga magulang sa Pilipinas." Ang nakakagulat ay ang katotohanan na ang mga magulang ni Eman ay nagpapatakbo ng isang maliit na bukid sa Tarlac. Kaya hindi bago sa kanya ang gawaing bukid. Nang makita ni Ama si Eman na ganoon, tila unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Ang pinakakahanga-hanga ay ang sinseridad na ipinakita ni Eman kay Ina. Araw-araw, pumupunta siya sa palengke sa Nayon at bumibili ng mga rosas na gusto ni Ina. Sinabi niya na natutunan niya sa Pilipinas na magalang ang magbigay ng bulaklak sa nakatatanda. Sa simula, nag-alala si Ina, ngunit unti-unting naramdaman niya ang sinseridad ni Eman. Sa tuwing hapunan, palaging may interes si Eman sa tradisyonal na pagkain ng Belarus. Kapag kumakain ng borscht, sinabi niya, "Na-miss ko po talaga ang lasang ito. Sinubukan ko pong lutuin sa Pilipinas, ngunit hindi po kasing husay ng pagluluto ni Mama." Nagulat si Ina at nagtanong, "Talaga? Nagluto ka rin ng aming pagkain sa Pilipinas?" Sumagot si Eman, "Tinanong ko po si Milana ang recipe at sinubukan ko ng ilang beses. Nang marinig ang mga kwentong iyon, naramdaman ko na unti-unting bumubukas ang puso ni Ina. Ang Milana namin, tinuruan iyan. Talagang resourceful ang batang ito," sabi niya. Pagkatapos ng 1 linggo na pananatili ni Eman sa aming bahay, unti-unting nagbago ang kapaligiran. Ang kanyang katapatan at sinseridad ay unti-unting nagpapabago sa puso ng aking pamilya. 1 linggo pagkatapos manatili ni Eman sa aming bahay, nagsimulang magbago ang sitwasyon ng paunti-unti. Ang aking ama, nasa simula ay may lubusang pag-iingat, ay lumambot ang kanyang kilos nang makita ang sinseridad ni Eman. Lalo na, naantig si Ama sa galing ni Eman sa gawaing bukid. Isang araw sinabi ni Ama kay Eman, "Talaga?
magaling ka sa gawaing bukid. Nagpaliwanag si Eman ng detalyado. Ang aking ama po ay nagpapatakbo ng isang bukid sa Tarlac sa loob ng 20 taon. Simula pa noong bata ako, tumutulong na ako tuwing bakasyon. Lalo na magaling po ako sa pagtatanim ng bawang, sibuyas at sili. Kahit abala ako sa kolehiyo, umuuwi ako para tumulong. Nakikinig si ama ng may interes at nagsabi, "Kaya alam mo kung gaano kahirap ang gawaing bukid." Sumagot si Eman, "Mahirap po talaga, ngunit nagbibigay din ng kasiyahan. Ang pinakamahalaga, marami akong natutunan sa pagtingin sa aking ama na nagpapawis para sa pamilya." Sa ganoong usapan, tila nagkaroon ng subtle resonance sa pagitan ni na ama at Eman. Hindi lamang nakuha ni Eman ang puso ng aming pamilya, kundi nagkaroon din siya ng sistematiko at pangmatagalang plano. Isang gabi, nang nagtitipon kaming lahat, ipinaliwanag ni Eman ang kanyang plano. "Ama, ina, seryoso po akong nag-isip tungkol sa aking kinabukasan kasama si Milana. Kung papayagan po ninyo, gusto ko pong ibahagi ang plano ko." Sabi ni ama, "Makinig tayo." Nagpaliwanag si Eman ng hakbang-hakbang. Una, wala po akong intensyon na dalhin si Milana sa Pilipinas nang walang pasubali. Kung handa si Milana, handa rin po akong manirahan sa Belarus. Pangalawa, pagkatapos naming magpakasal, pupunta po ako rito nang hindi bababa sa 2 beses sa isang taon upang kamustahin kayo at titiyakin kong magiging ligtas at maligaya si Milana. Pangatlo, tuturuan ko po ang aming mga anak ng Filipino, Ruso at Belarusian upang hindi nila makalimutan ang ugat ng 2 kultura. Nagulat si Ina at nagtanong, "Talaga? Gagawin mo iyan?" Mariing sinabi ni Eman, "Opo, ipinapangako ko po iyan. At naghanap na rin po ako ng trabaho na kaya kong gawin sa Belarus." May mga consulting companies para sa mga kumpanyang Koreano na pumapasok sa silangang Europa o mga trabahong may kinalaman sa trade sa pagitan ng Pilipinas at Belarus. Nagtanong si ama, "Anong klaseng trabaho ang gagawin mo?" Kinuha ni Emma ng documents na inihanda niya. Ang mga tech company sa Pilipinas ay gustong pumasok sa silangang Europa, ngunit wala silang taong nakakaunawa sa lokal na sitwasyon. Nag-major po ako sa international business at marunong na rin po ako ng Ruso, kaya kaya kong gawin ang ganoong trabaho. At si Milana ay isang espesyalista sa linguistika kaya maaari rin kaming magtrabaho ng magkasama sa pagsasalin o interpretation. Talagang nagulat ako na naghanda si Ima ng ganoong konkretong plano. Hindi lang siya lumapit ng may damdamin, kundi nag-isip din siya ng mga solusyon na makatotohanan. At ang totoo po, lubos kong iginagalang ang kultura ng Belarus. Nagpatuloy po ako sa pag-aaral ng Ruso at marami akong natutunan tungkol sa mga tradisyon at kasaysayan ng Belarus. Pangangalagaan ko ang mga ugat ni Milana. Habang nagsasalita, ipinakita ni Eman ang mga aklat sa kasaysayan ng Belarus at mga materials tungkol sa kultura. Naramdaman ko ang kanyang tunay na pagsisikap. Naantig ang ekspresyon ni Ina at nagsabi, "Talagang malalim ang pag-iisip ng batang ito." Nagulat din si ama, ngunit hindi lang iyon ang plano ni Eman. At gusto ko pong magtayo ng isang cultural exchange business kasama si Milana na magdudugtong sa 2 bansa, ipakilala ang magandang kultura ng Belarus sa mga Pilipino at ang magandang kultura ng Pilipinas sa mga taga-Belarus. Nagtaka ako at nagtanong, "Paano mo gagawin iyon?" Ipinaliwanag ni Eman. Halimbawa ang pag-import ng tradisyonal na handicrafts ng Belarus sa Pilipinas o pag-introduce ng beauty products o pagkain ng Pilipinas sa Belarus. At gusto ko ring magkaroon ng programa kung saan makakapagpalitan ang mga kabataan ng 2 bansa. Ito ay isang konkretong plano na hindi ko inaasahan. At ito ay napakalawak. Hindi lang gusto ni Emma na magpakasal sa akin, kundi gusto niya talagang maging tulay na nagdudugtong sa 2 bansa. At ang pinakamahalaga, gusto ko pong suportahan ang mga pangarap ni Milana. Tutulungan ko po si Milana na ipagpatuloy ang kanyang research bilang isang linguista at magtrabaho sa pagdudugtong sa 2 wika. Ako po ang bahala sa business part at si Milana po ang bahala sa academic part. Kung magkasama po tayo, sa tingin ko, makakagawa tayo ng isang bagay na napakakapakipakinabang. Nang marinig ko iyon, talagang naantig ako. Seryoso ring inisip ni Eman ang aking mga pangarap at layunin. Siya, na nagsalita lamang tungkol sa mga problemang makatotohanan noong naghiwalay kami sa Pilipinas, ay bumalik na, naghanda ng mga solusyon para sa lahat ng mga problema. Sabi ni Ama, "Binata, alam ko na sincero ka, ngunit madaling sabihin, mahirap gawin sa totoong buhay." Sumagot si Eman,
Kaya po ako nagpunta rito upang patunayan iyon sa pamamagitan ng aksyon, hindi sa pamamagitan ng salita. At sinabi ko na rin po ang lahat sa aking mga magulang. Sa simula, nag-alala sila, ngunit ngayon ay sinusuportahan na po nila ako. Gusto rin po nila kayong makita ni Milana at sinabing kailangan nilang pumunta sa Belarus. Nagtanong si Ina, talaga? Sinabi iyan ng iyong mga magulang? Nag-video call si Eman sa kanyang mga magulang. Lumabas sa screen ang mga magulang ni Eman sa Pilipinas at sa kanyang bagong ruso sinabi ni Eman, "Magandang araw po mga magulang ni Milana." Sabi ng ina ni Eman, "Ang aming Eman ay nakakita ng isang talagang mabuting tao at natutuwa kami. Mamahalin namin si Milana tulad ng aming sariling anak." Sabi rin ng ama ni Eman, "Pupunta po kami sa Belarus. Umaasa rin kaming magiging malapit ang dalawang bansa." Nang makita iyon, tila naantig din ang aking mga magulang. Sabi ni ina, ang mga batang ito ay talagang sinsero at nagluha siya. Sabi ni Ama Binata, "Alam ko na ang iyong puso," at lumambot ang kanyang ekspresyon. Mula sa ikalawang linggo ng pananatili ni Eman, tiyak na nagsimulang magbago ang kapaligiran. Ang kanyang masusing plano at sinseridad ay nagpabago sa puso ng aking pamilya. Lalo na, lubusang nagbago ang tingin ni Ama kay Eman. Nawala ang kanyang paunang pag-iingat at unti-unti siyang nagpakita ng pagkilala. Isang umaga sinabi ni Ama kay Eman, "Mayroon tayong medyo mahirap na trabaho ngayon. Makakatulong ka ba? Ito ay ang pag-aayos ng lumang kamalig na mga kagamitan. Ito ay talagang mahirap at maruming trabaho." Ngunit sinabi ni Eman ng walang pag-aalinlangan, "Opo, tutulong po ako ng buong puso." Nang makita si Eman na nag-ayos ng kamalig ng buong araw na may alikabok, bumuntong hininga si Ama at nagsabi, "Ang batang ito ay talagang tapat." Pagkatapos maligo si Eman noong gabi, lumabas siya at nagsabi, "Ama, malinis na po talaga ang kamalig. Mas magiging efficient na po ang pag-iimbak ng mga gamit ngayon." Nagpakita si Ama ng kasiyahang ekspresyon. Ang nakakagulat kay Eman ay hindi lang siya nagtatrabaho ng husto, kundi seryoso rin siyang nag-iisip tungkol sa lahat ng bagay at nagsisikap na makahanap ng mga paraan upang mapabuti. Nang tumulong siya sa gawaing bukid, sinabi niya, "Ama, kung gagawin po natin ito ng ganito, sa tingin ko, mas magiging efficient." Nagbigay siya ng mga constructive suggestions. Ang relasyon niya kay Ina ay naging mas malapit din. Ang mga bulaklak na binibili ni Eman sa palengke ay naging pang-araw-araw na. Nagsimula na ring maghanda si Ina ng mga espesyal na pagkain na gusto ni Eman. "Eman, ito ang tradisyonal na biscuits namin sa Belarus, subukan mo." Inihanda niya ang prayaniki na ginawa niya ng may pagmamahal. Talagang kinain ni Eman ng may lasa. "Mama, ang sarap po ng biscuit na ito. Kung tuturuan niyo po ako ng recipe, magagawa ko rin po ito sa Pilipinas." Masayang nagsabi si Ina, "Siyempre, ituturo ko." Mula sa araw na iyon, nagsimula ang cooking class ni Ina at Eman. Talagang nag-aral si Eman ng husto ng pagluluto ng Belarus. Si Ina, tulad ng pagtuturo sa kanyang sariling anak, ay nagturo ng buong puso. "Eman, ganito ang pagmasa ng harina. Huwag masyadong matagal, baka tumigas." Hinawakan niya ang kamay ni Eman at tinuruan siya. Lalo ring gumanda ang reaksyon ng mga taga-nayon. Ang mga kapitbahay na sa simula ay tumitingin kay Eman nang may pagkamausisa at pag-iingat ay nagsimulang bumati ng malapit. Lalo na, pinuri ng kapitan ng binata at nagsabi, "Ang binatang ito ay talagang magalang at tapat. Nakakita si Milana ng isang mabuting tao." Nagsikap din si Eman na makipag-usap sa mga taga-nayon habang lumalaki ang kanyang galing sa Ruso kaya na niyang makipagbiruan. Nang makipaglaro siya ng chess sa mga matatanda sa nayon, sinabi niya, "Ang larong ito ay talagang kawili-wili. Sa Pilipinas, maglalaro na rin ako ng chess sa halip na badminton." Tumawa ng malakas ang mga lolo. Ang pinakakahanga-hanga ay nang sumali si Eman sa Thanksgiving Festival na ginanap sa simbahan ng nayon. Ang Belarus ay tradisyonal na isang bansang ortodokso. Bagaman iba ang relihiyon ni Eman, aktibo siyang sumali sa mga gawain ng nayon na nagpapakita ng paggalang. "Bagaman ako ay Budista, ang puso ng pagpapasalamat sa Diyos ay pareho sa lahat ng relihiyon," sabi niya, habang sinisindihan ng kandila at nagdarasal ng sinsero. Talagang naantig ang mga taga-nayon sa anyo ni Eman. Pinuri rin ng pari at nagsabi, "Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang binata na may tunay na pananampalataya na lumalampas sa relihiyon." Nang makita ang anyo ni Eman, hinikayat kami ng aking mga magulang na magpakasal na. Kaya,
Nagpaplano kaming magpakasal sa susunod na taon. Nagpasya kaming magkaroon ng tradisyonal na kasal sa Belarus at isang tradisyonal na kasal sa Pilipinas. Magiging kasal ito na magpapahintulot sa aming mga pamilya na ipagdiwang ang magagandang tradisyon ng dalawang kultura. At kung magkakaroon kami ng mga anak, gusto namin silang palakihin bilang global citizens, mga batang nagsasalita ng Filipino, Ruso at Belarusian na nakakaintindi sa kultura at tradisyon ng dalawang bansa. Sa tingin ko, ang mga batang iyon ay gaganap ng isa pang papel bilang tulay ng kultura kapag sila ay lumaki. Kung aalalahanin, talagang nakakagulat ang pagbabago. Ang hindi ko maiisip, isang taon na ang nakalipas ay naging katotohanan. Ang aking buhay ay lubusang nagbago. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang lahat ng pagbabagong ito ay nagsimula sa pag-ibig. Nang makilala ko si Eman, natutunan ko na ang pag-ibig ay talagang kayang magbago ng lahat. Na ang hadlang ng wika, pagkakaiba ng kultura at ang distansiya ay malalampasan. Naranasan ko iyon mismo at napagtanto ko na ang ganoong pag-ibig ay hindi lang nagmumula sa pagsisikap ng isang tao, kundi nagmumula sa sinseridad ng isa't isa. Ngayon, sa pagtatapos ng kwento, may gusto akong iparating sa lahat. Sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan ko, marami akong natutunan. Ang pinakamahalagang aral ay ang tunay na pag-ibig ay walang hangganan. Nang makilala ko si Eman sa simula, ito ay pagkamausisa at pananabik lamang. Ngunit ang paglipas ng panahon nagawa naming itayo ang tunay na pag-ibig dahil ito ay batay sa paggalang at pag-unawa sa isa't isa. Si Eman ay sinserong nagsikap na pag-aralan ng aking kultura at nagsikap din ako na unawain ang kultura ng Pilipinas. Kami ay naging hindi lamang magkasintahan, kundi tunay na magkasosyo. Napagtanto ko na ang pag-ibig ay hindi maaaring magpatuloy sa damdamin lamang, kundi nangangailangan ng pagsisikap at sakripisyo mula sa isa't isa. Pangalawa, mahalaga ang proseso ng pagtagumpay sa prejudice. Sa simula, marami ring prejudice ang aming pamilya kay Eman. Ang paunang pag-iisip na hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaking Asyano at kung magkaiba ang kultura, hindi kayo magiging masaya. Ngunit ang sinseridad at pare-parehong aksyon ni Eman ay nagwasak sa mga prejudice na iyon. Dahil pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng aksyon, hindi sa salita. Tumulong siya sa gawaing bukid, nagpakita ng sinseridad at nagbigay ng paggalang sa mga matatanda sa nayon na nagpatunay na ang pagkatao ang pinakamahalaga. Sa prosesong ito, napagtanto ko kung gaano kapanganib at hindi kinakailangan ang prejudice. Hindi dapat hatulan ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang nasyonalidad, hitsura o kultural na background, kundi sa pamamagitan ng tunay na puso at pagkatao ng taong iyon. Iyan ang natutunan ko. Pangatlo, ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pamilya. Napagtanto ko na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi nagmumula sa puso na sinserong nagmamahal sa isa't isa. Sa pagtingin kay Eman na naging bahagi ng aming pamilya, at sa karanasan ko na tinanggap ng pamilya ni Eman, naunawaan ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ngayon, ang mga magulang ni Eman ay talagang tulad ng aking mga magulang. Si Eman naman ay naging isang mahalagang bahagi ng aming pamilya. Pang-apat, ang kahalagahan ng hindi pagsuko sa pangarap. Nang maghiwalay kami ni Eman sa simula, akala ko tapos na ang lahat. Sumuko ako sa harap ng pagtutol ng paligid at mga kahirapan na makatotohanan. Ngunit hindi sumuko si Eman at nagsikap siya hanggang sa huli, kaya naging posible ang kaligayahan namin ngayon. Kung sumuko si Eman noon, hindi sana kami magiging masaya ng ganito. Natutunan ko na para sa isang bagay na tunay na mahalaga, kailangan nating magsikap hanggang sa huli. At sa huli, ang pinakamahalaga ay ang sinseridad. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit nagtagumpay si Eman ay dahil ang lahat ng kanyang aksyon ay nagmula sa sinseridad. Hindi ito kalkulado o sadyang ginawa, kundi nagmula sa puso na talagang nagmamahal sa akin at sa aking pamilya. Alam ng mga tao ang sinseridad. Ano man ang galing ng iyong pagsasalita, ano man ang ganda ng iyong ipinakikita, kung walang tunay na puso, sa huli ay malalaman ito. Ngunit kung mayroong sinseridad, kahit magkaiba ang wika, ang puso ay magkakaunawaan. Pinatunayan iyan ni Eman. Ngayon, nais kong tanungin kayo, mayroon ba kayong ganoong mainit na kwento ng pag-ibig sa inyong paligid? Isang magandang pagkikita na lumampas sa mga pader ng kultura o isang kwento ng pag-antig na nagtagumpay sa prejudice? Kung mayroon, sabihin niyo sa akin sa comment section. O mayroon ba sa inyo na nasa international romance?
o nag-aalala dahil sa pagtutol ng pamilya? Sana ang aking karanasan ay magbigay ng kahit kaunting tulong. Ang pinakamahalaga, tandaan ang paggalang at sinseridad sa isa't isa. At sa mga magpapakasal o nag-aalala dahil sa pagtutol ng pamilya, nais ko ring sabihin kung minsan, maaaring kailangan ng oras, maaaring kailangan ng mas maraming pagsisikap. Ngunit kung ito ay tunay na pag-ibig, tiyak na magbubukas ng daan. Naniniwala ako rito. Sana ang aming kwento ay magbigay ng pag-asa at tapang sa lahat ng magkasintahan sa mundo. Ipakita na ang pag-ibig ay walang hangganan at kung mayroong sinseridad, malalampasan ang anumang kahirapan. Sa huli, kung nagustuhan ninyo ang kwento, paki-like, subscribe at share upang maiparating ang magagandang kwento ng pag-ibig na ito sa mas maraming tao. Inaasahan ko rin ang inyong mahahalagang komento. Tulad ng aming kwento, ang inyong kwento ay maaaring magbigay ng malaking lakas sa isang tao. Mga mahal, magkaroon kayo ng isang masayang araw ngayon. Maraming salamat sa matagal na pakikinig sa kwento.